Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel, no. Meron po tayong panibagong topic na pag-uusapan. Ang title po nito ay Senator Padilla sa posisyon ni President Marcos Jr. sa West Philippine Sea Tensions versus China. Masyadong matapang. Mula po ito sa UNTV News and Rescue. Huwag niyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas ako ng ganitong mga reaction video. Sisimulan ko na po to, no. Let's do this. Masyado akong natatapangan sa presidente natin, sa mga desisyon niya. Pero siyempre, desisyon niya yan eh. Kung sa tingin niya, yun ang maganda para sa bansa, eh bakit ko naman siya kukontrahin? Eh yun naman pala, alam niyo naman po Mr. Senator di ba na siya ang siya ang may gusto niyan at siyempre siya ang ating presidente. No, hayaan mo na lang po kumilos ang ating presidente, no, at huwag mong sabihin na masyadong matapang. Ginagawa niya lang ang kanyang trabaho na protektahan ang Pilipinas dahil siya ang ating pangulo. Kasi kung tutuusin, no, mas matapang ka pa nga noon, 'di ba sumugod ka diyan sa West Philippine Sea. Kung naaalala niyo mga kababayan ko, 'di ba? Talagang nagbangka pa siya diyan papunta doon sa West Philippine Sea. Kung naaalala niyo lang, i-search niyo na lang sa YouTube ang video na 'yon, no, talagang sumugod siya, no, talagang galit na galit siya no, sa China noon. Noong mga panahon na yon, no. Didiretso na po natin to. Ito ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa mga hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tugunan ang tensyon sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ibang bansa, gaya ng Maritime Cooperative Activity kasama ang Australia, United States at Japan. Ganoon din ang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, US at Japan, kung saan dumepensa ang China sa naging pahayag ni US President Joe Biden at sinabing hindi ito magpapatinag sa Mutual Defense Treaty. Tingin ng senador, mas lumalala umano ang tensyon sa West Philippine Sea kumpara sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lumalala daw ang tensyon sa West Philippine Sea kesa nung panahon pa ni ex-President Duterte. Kaya mo nasasabing lumalala kasi nga ang iyong ex-President Duterte, no, ay nakayukod, no, yumuyukod lang talaga sa China. Takot, no, mismong galing na sa kanya eh. Natakot siya na mabomba o takot siya na maggera ng China. Diba? Paano magkakaroon ng tension and meron nga silang gentleman's agreement? Diba? O ang ating Pangulo ngayon, Pangulong Bongbong Marcos ay talagang pumapalag ngayon sa China kasi nga hindi niya ino-honor ang gentleman's agreement na yan. Na which is unang-una, paulit-ulit na tayong sinasabi yan, nalaway-laway lang. No? Na mismo ang Pangulo nagsabi na wala man lang written agreement yan, wala man lang ebidensya o wala man lang in-endorse sa kanya na bago siya nag-take ng office, no, kung yung bagong pasok pa lang niya bilang Pangulo, no, wala man lang nag-endorse sa kanya na mayroong agreement na yan. Na ang termino nga ng ating Pangulong Bongbong ay secret agreement. Na kaya nga gusto niyang makausap ang ex-President Duterte tungkol dyan sa secret agreement na yan para magkalinawan. Diba? At ang tinatanong pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung ano ang ipinangako ni ex-President Duterte sa China. Diba? Kaya yun. Kaya walang tension noon yung ex-President Duterte ang nakaupo kasi nga nakayukod, no? Kumbaga talagang hindi pumapalag itong si ex-President Duterte. Di ba? Kaya ganun yun. Ayon sa senador, dapat sa mga kalapit na bansa humihingi ng tulong ang Pilipinas. Nag-iimbita na tayo ng mga kapitbahay natin galing sa malalayong lugar. Na sana inayos muna natin yung mga kapitbahay natin. Pwede naman tayong humingi ng saklolo doon sa ASEAN kasi yun ang malapit sa atin. Pero ang desisyon ng ating Pangulo ay humingi siya ng tulong doon sa nasa Europa, nandoon sa Amerika, at yung Japan, desisyon niya yun. Siya ang arkitekto ng foreign policy natin, so okay. So alam mo naman pala, 'di ba, siya ang arkitekto ka mo ng foreign policy natin kasi nga siya ang presidente. So diskarte niya 'yan, no? So bakit pinupuna mo ang kanyang actually paghihingi ng suporta sa mga bansa na 'yan, no? Hindi mo naman masisisi ang pangulo dahil talagang allied nation nga eh. 'Di ba? Kaalyado nating bansa 'yan, like-minded nation 'yan kumbaga. 'Di ba? At talagang mulat sa pulpa naman talaga, nakasuporta na talaga ang US sa atin dito sa Pilipinas. Diba? Halos kahit na kahit na yung panahon pa ni Duterte na talagang tinataboy ni Duterte ang US, minumura-mura niya, no? Ang US noon, pero ang US ay talagang hindi pa nang bumibitaw sa Pilipinas. Talaga yung commitment nila na tulungan ng Pilipinas, no? Hindi nawawala 'yun, 'di ba?
Kaya yun, no, 'di ba, kahit na ginaganon-ganon sila ng administrasyon Duterte, no, alam niyo naman ng ex-president Duterte, ano yan, ad hominem yan. 'Di ba? Lahat na lang minumura, 'di ba? Pero pagdating sa China, nakayukod siya, talagang bow down siya sa China, 'di ba? Kaya hindi dapat ganyan, no. Wala ka nang ano doon kung anong gawing diskarte ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamamahala ukol diyan sa West Philippine Sea issue. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, Eto na. sana hindi na umabot doon. Hinihimok ngayon ng senador ang Pangulo na ipaliwanag sa publiko ang ginagawa nitong hakbang kaugnay ng West Philippine Sea. Kailangan pa bang ipaliwanag? Kumbaga sa salita nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Kitang-kita naman kung anong ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman tanga ang mamamayan. Hindi naman tayo tanga. Kaming mga normal na mamamayan. Nakikita ng mamamayan kung anong ginagawa ng President Bongbong, di ba? Gumagawa siya ng mga panukalang batas, nagbibigay siya ng mga executive order para depensahan o palakasin ng ating maritime security. Di ba? Nakikipag-usap sa mga iba't ibang bansa para makuha ang suporta nila ukol sa laban dyan sa West Philippine Sea dahil sa pambubuli ng China. Pinapalakas ng Pangulo ang sandatahang lakas para kung sakasakali man na magkaroon ng talagang gera at talagang girahin tayo ng China, meron tayong laban. Ganun yun. Anong kailangan pang ipaliwanag? Hindi naman bobo ang Pilipino. At posibleng epekto nito sa bansa. Hindi ito ang oras. Lalo na sa mga oras na to na magpakita pa tayo ng pagkontra sa presidente. Siguro hindi itong oras na maging divided tayo. Ito ang oras na magpaliwanag ang Malacanang sa kanyang mga ginagawa para hindi oras na mag-divided, no, pero may patutsada kang kailangan magpaliwanag, di ba, ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, no. Tumataliwas yung mga statement mo dito, Senator Padilla. Grabe. Mas maintindihan ng taong bayan kung ano tong mga drastic decisions na ginagawa nila. Kailangan alam ng taong bayan kung ano ang pwede nating harapin dito. Paano mo nasabing drastic decision? Bakit? Ang salitang drastic, no? Kumbaga kumbaga todo yan kumbaga sagad yan pag sinabing drastic, di ba? Anong drastic decision doon? Bakit nagsabi ba ang Pangulong Bongbong Marcos na girahin ng China? Yun ang drastic, yung mga ganun. Di ba? Ginagawa niya lang naman ang kanyang trabaho bilang Pangulo na ipagtanggol ang ating soberanya. Anong drastic doon? Nasanay kasi kayo, ito ang hirap nasanay kasi kayo noon na ang Pangulong ex-President Duterte na hindi pumapalag sa China. So akala nyo porket walang tension ay okay na yun, no? Na porke hindi inaano ng China ang Pilipinas dahil syempre nga meron gentleman's agreement, di ba? Porke ganun ba? Kontento na kayo doon? Kala nyo tahimik, pero hindi. Hindi nyo alam, unti-unti nang kinakamkam ng China ang Pilipinas, ang mga teritoryo ng Pilipinas dahil dyan sa agreement na yan. At hindi natin alam kung ano ang ipinangako nga ng ex-President Duterte kay Xi Jinping. Diba? Meron na nga lumalabas, diba, na yun nga, yung biro ni ex-President Duterte na gawin na lang daw probinsya ng China ang Pilipinas. Diba? At meron pang lumalabas, no, na parang inanuhan ng building daw itong si kumbaga pinatayuan daw ng building itong si ex-President Duterte ng China. No, kung i-search niyo lang 'yon sa internet, makikita niyo talaga na mayroon talagang picture na pinatayuan nga ng building ng China itong si ex-President Duterte. At hindi pa natin alam yung mga iba pa na naging pabor siguro ng ex-President Duterte. Facts yan, hanapin niyo na lang at para maliwanagan kayo. Talagang kumbaga, ito kasi si Senator Robin, siyempre marami siyang utang na loob kay ex-President Duterte. No, kaya ganito siya magsalita. Which is parang sinasabi niya wag daw kontrahin ng gobyerno ngayon, pero meron nagtataliwas yung kanyang statement bilang naging may drastic daw na move. Kailangan na-explain ni President PBM yung mga ginagawa niya, di ba? Paano siya? Paiba-iba ng statement, di mo alam kung saan siya papanig.
Punto pa ni Senator Padilla, ipatawag na lang ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para pag-usapan ng issue sa Gentleman's Agreement at maglabas ng iisang pahayag imbes na idaan pa sa pagdinig sa Senado. Hindi kasi pwedeng ganun eh. Hindi pwedeng call eh. Sa tingin mo ba, papayag ang ex-President Duterte na makipag-usap lang ng ganun kay President Bongbong Marcos? Minumura niya nga eh. Minumura nga ni ex-President Duterte si President Bongbong eh. Di ba? Alam mo naman yan siguro kung anong ugali ni PRRD. Di ba? Kaya napaka-imposible nun. Kaya kailangan talaga yan, maimbestigahan yan sa Senado o sa Kongreso. Kung ano ba talaga nilalaman ng Gentleman's Agreement para malaman din transparent, no? Na malaman ng taong bayan kung ano ba talagang katotohanan diyan sa Gentleman's Agreement. Para talaga lahat ng tao, lahat ng Pilipino malalaman kung sino ba talaga ang hudas o hindi. 'Di ba? Kasi ayun talaga nagkakaproblema ang Pilipinas kaya binobomba ng China ang Pilipinas dahil diyan sa secret agreement na 'yan. 'Di ba? Kaya kailangan maimbestigahan niya sa Senado o sa Kongreso para malaman ng taong bayan ang katotohanan. Siguro ako lang po, hindi lahat ng bagay naman kasi kailangan natin ipaalam pa sa taong bayan, lalo na itong national security, na to. What the heck? Hindi daw lahat kailangan daw malaman ng taong bayan. Ang security nga natin ang nakasalalay dyan. Bakit kailangan hindi sabihin sa taong bayan? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Senator Padilla? What the heck? Yan nga ang kailangan malaman ng taong bayan. Dahil hindi pa pwedeng isikreto yan. No? Talagang talaga, paiba-ibang kanyang statement, no? Pakinggan pa natin. Ayan, lalo na itong national security, na to. Ang linaw po na nung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi naman tayo nagkaroon ng ganitong klaseng escalation. Puroy. Ngayon lang kasi ito medyo lumaki na lumaki. Kaya nga, in-explain ko kanina, di ba? Kaya walang escalation ka mong sinasabi mo kahit walang tension noon kasi nga meron nga silang gentleman's agreement ni Xi Jinping. Siyempre, ganoon yun. At ang Pangulong Duterte at ang kanyang gobyerno noon ay yukod na yukod sa China. Di ba? Hindi kinokontra. Sa kanya ko nga lang narinig na isang presidente ay nagsabi ng in live television na takot siya sa kalabang bansa eh. Wala nga yatang presidente nagsabi nun sa buong mundo. Tanging ang presidente lang natin na si Duterte. Di ba? Natakot at takot sa China. Anong klaseng pamumuno yun? Di ba? Kaya wala yung sinasabi mong escalation noon na walang tension. Kasi nga meron nga silang agreement. Di ba? Samantalang ngayon sa Pangulong Bongbong Marcos, hindi e-epekto yung gentleman's agreement na yan. Hindi yuyuko ang Pilipinas sa China. Di ba? Nakikita mo na ngayon yung ating mga mangingisda binubuli. Di ba? Binawater ka ng ating mga PCG. Senador ka pa naman, di ba? Dapat pumanig ka sa... Di ba makabayan ka? Andres Bonifacio nga yung dating mo, di ba? Ganun yung pinaglalaban mo eh. Dapat, ka sa Pilipino? Di ba? Ipagtanggol mo yung Pilipino. Ganun dapat. Unang-una nasa posisyon ka, Senator Padilla. Bakit ganyan yung sinasabi mo? Palibasa, mga kababayan ko, malaki po kasi talaga ang utang na loob ni Padilla dito kay kay President Duterte. Kasi po, ang nagbigay po talaga ng pardon sa kanya, Siyempre, alam nyo na yan. Search, kung hindi nyo alam, i-search na lang sa internet, Noong 2016, ang nagbigay po ng absolute pardon kay Robin Padilla ay si President Duterte. Kaya po, napakalaki po ng utang na loob ni Robin Padilla kay President Duterte, Nabinigyan siya ng absolute pardon dun po sa kaso niya. Kaya po ganito po magsalita itong si Senator Padilla. Kaya hindi niya pwede talaga na traidorin o tablahin ng ex-President Duterte. Dahil kay ex-President Duterte talagang hindi siya mabibigyan ng absolute pardon sa kaso niya. Kaya sana kung mag-uusap si Presidente Bongbong Marcos at si Presidente Duterte, mag-usap na lang sila ng
private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Kailangan yan malaman. Hindi naman yung China ang kailangan makaalam yan eh. Ang kailangan makaalam niyan yung mamamayang Pilipino. Hindi pa pwedeng secret yan. Gusto nyo, puro lang secret lagi eh. Hindi pa pwedeng ganoon. Kailangan dyan transparency. Kailangan marinig ng taong bayan, ng mga taxpayers, no, na nagpapasahod sa inyong lahat, no, kaming mga mamamayan, ng mga taxpayers, ay kailangan malaman ng katotohanan tungkol dyan. Lalo-lalo na national security ng Pilipino yan, ng Pilipinas, ang pinag-uusapan dyan. Kasi nga may nagbabanta sa atin, sa Pilipinas. So, kailangan malaman niya ng lahat ng mamamayan ng Pilipino kung ano ba talagang pinakapapalooban ng gentleman's agreement na yan. Kaya dapat talaga yan, ilitisin talaga yan. Malaman ng taong bayan, either sa Senado o sa Kongreso, talagang malitis yan. Kasi hindi talaga pwede yung mag-uusap lang ng pribado si President Bongbong at si ex-President Duterte. Na hindi mangyayari kasi alam mo naman ang ugali ni ex-President Duterte na baka mura-murahin niya lang talaga si PBBM. Pero si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang gentleman's agreement sa Senado, nanindigang dapat isa lang sa pagdinig ang issue dahil sa taliwas na mga pahayag ng ilang opisyal ng nakaraang administrasyon. Hindi rin anya totoo na mas maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea noong panahon ni Duterte. Ayun ngayon, di ba, tamo? Di ba maraming may ayaw sa dito kay Hontiveros, di ba? Ngayon na talagang nalalagyan kayo, kumbaga nababaliktad na kayo, kumbaga talagang kayo na yung magiging villain dito. Di ba? Talagang nabubutasan na kayo nila Risa Hontiveros din mo, di ba? Ngayon makikita ng tao talaga na mas papanig sila rito kay Hontiveros sa sinasabi niya kasi may laman eh. Di ba? May katotohanan sa sinasabi niya. Paano na yan? Dati 'di ba talagang halos sambahin niyan si Duterte. Lahat halos talaga bumoto, landslide nga 'di ba? Yung pagkapanalo ni ex-President Duterte. Paano na ngayon? Unti-unti na po talaga po nalalaman ng taong bayan ng katotohanan tungkol diyan sa West Philippine Sea. Tungkol sa gentleman's agreement na yan. Talaga po marami na pong sukang-suka po sa mga nalaman nila sa gobyernong Duterte. Diba? Nabutasan na kayo dito. Paano na yan? Kumbaga, damage has been done na at lumalala palalo yung butas nyo. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Tigilan na rin ni Duterte ang pagsasabi na mas maayos ang West Philippine Sea nung panahon niya. It was during his administration that China passed the disastrous fishing ban against Filipino fisherfolk. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet. Kawawa nga kawawa talaga yung mangingisda natin. Kung naalala nyo ba yung mga mangingisda natin yun nung binubuli ng China. Talagang nakakaawa hindi man lang nakakuha ng suporta talaga sa gobyerno noon, Yun nga yung sinasabi dito ni Senator Risa Hontiveros, Chinese puppet, nagiging gano'n ng gobyerno talaga ng ex-President Duterte. Ako hindi ko po talaga rin anong senador to si Risa Hontiveros, hindi ko to gusto talaga. Pero sa sinasabi niya po ngayon, meron po talagang kumbaga nabutasan niya po talaga ang Duterte. Ang Duterte government. Talagang talagang ang lakas po kumbaga po sa flip top kumbaga sa rap battle Talaga yung haymaker nito kumbaga yung mga binibitawang salita ni Risa Hontiveros talagang tagos talaga, sapul talaga. It was his presidency that made the Philippines look like a Chinese puppet in the eyes of the international community. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Sa pagbabalik, huwag niya lang ipagtanggol ang best friend niya, grabe, Ayun na nga, kayo na po, matatalino po kayo di ba? Hindi niyo na po kailangan i-memorize yan. Alam niyo na po siguro ang nangyayari sa Pilipinas, Talaga pong manood po kayo ng mga balita. Manood din po kayo ng mga tulad po nitong reaction video at talaga pong mamumulat po kayo. Wag po kayong maging panatiko kahit mali na po ang inyong mga idolong politician, Wag po ganoon. Kailangan po doon po tayo sa tama. Ako po kahit po halimbawa po gusto kang pamumuno ngayon ni PBBM, pero meron po siyang maling ginagawa o gagawin, ay magiging po ako, tutuligsain ko din po si PBBM. Ganoon po dapat. Ganun po tayo kasi po tayo po ay mamamayang Pilipino, Doon lang tayo sa tama. Wag po tayo doon sa kahit na mali na po yung ginagawa ng kung sino man yan ay talagang susuportahan lang natin. Kailangan po natin gawin yung unang-una tayo po ay mga taxpayer.
Di ba po? At tayo ay mamamayang Pilipino. Kasi tayo po maapektuhan yan sa bandang huli. Dapat po talaga tayo ay marunong po mag-obserba sa nangyayari sa ating bansa. Dahil tayo po ang may power niyan sa bandang huli. Tayo po ang may kapangyarihan, no? Dahil tayo po ang nagbibigay ng boto natin para mahalal ang mga nasa pamahalaan na yan. Sesyon ng Senado sa April 29, inaasahang malalaman kung anong komite ang didinig sa issue ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea at kung sino-sino ang ipatatawag para magpaliwanag kaugnay ng kontrobersyal na kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Una nang nagpahayag sa Senator Jinggoy Estrada na handa siyang dinggin ang issue sakaling ma-refer ito sa kanyang komite na Senate Committee on National Defense, habang ikukonsulta naman anya ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang mga kasamahan. Aroy, wag ka na, Madam Amy. Nako, alam na namin. Wag na. Alam mo yata, may ikukonsulta pa niya, di ba? Kasi si Senator Jinggoy, sige, okay, deal, parang ganun. Dito sa akin pwede. Ito si Madam Amy, oh. Alam naman natin kasi ang sasabihin natin ni Madam Amy. Sus, naman. Nahanda siyang dinggin ang issue sakaling ma-refer ito sa kanyang komite na Senate Committee on National Defense, habang ikukonsulta naman anya ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang mga kasamahan sakaling iatang ito sa kanyang komite na Senate Committee on Foreign Relations. Harleen Delgado, UNTV News. Ayun po, no, ating pong napanood to at nabigyan ng reaction video. Kayo po, ano pong saloobin niyo po dito sa sinabi po ni Senator Padilla patungkol po dito sa West Philippine Sea tension versus China? No, malalaki na po kayo, matatanda na po kayo, alam niyo na po ang tama at mali. Kung ikaw ay Pilipino, nako, manindigan tayo na ilaban natin ang ating ang ating bayan. Sa mga mananakop na yan, wag po tayo magpapatalo diyan, wag po tayong papasindak. Unang-una po sasabihin ko, no, ulitin ko sa inyo, hindi po kayang magbasa-basa magdeklara ng gera ng China. Wag po kayong matatakot. Marami na pong bansa po ang humamon sa China, pero hindi po sila talaga pumapalag, no. Naninindak lang po yan, no. Wag po kayong manindigan po tayo po ay Pilipino, no. Taxpayers po tayo, may karapatan po tayong malaman ng katotohanan, kaya kailangan po malitis po yan sa Senado o sa Kongreso, yung Gentleman's Agreement ni ex-President Duterte at ni Xi Jinping. Kailangan po natin malaman ng katotohanan para po hindi po tayo maargabyado, no. Basta bandang huli po tayo po ay magtutulungan, tayo po ay Pilipino. Suportahan po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang laban dito po sa pambubuli ng China. Kailangan po natin suportahan ng ating gobyerno dahil tayo po ay Pilipino. Mag-iingat po kayo lahat. Huwag niyo po kalilimutan na mag-subscribe po sa aking channel para ma-update ka kapag naglalabas ako ng ganitong reaction video. See you all. Mag-iingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.